So this channel also go. Kay Miss Catherine Bernardo dahil hanggang sa ngayon ay trending at pinag-uusapan itong si Miss Catherine at talaga namang ang dami po mga detractors at lahat ng halos karamihan ay talagang galit, no? Ano kayang pinanggagalingan nila at parang nagkakaroon po yata ng hate campaign dito po kay Miss Catherine. Pero once again, isa sa mga dating vice presidente, no, na si Miss Leni Robredo ang nagpatunay na si Miss Catherine ginagawa po itong isang bagay na ito nang hindi niya kailangan isa publiko, no, na bagay na talagang hahangaan mo sa isang Catherine Bernardo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Eto na, no, napasigaw ang ilan sa mga fans si Miss Catherine Bernardo nang nagpahayag at nagpasalamat itong si Miss or dating vice presidente na si Miss Leni Robredo na tumakbo bilang pangulo noon, no? Kung saan siya po ay talagang secretly, kahit wala na po siya sa posisyon, ay talagang tumutulong pa rin po siya hanggang sa ngayon. No? Kaya nga marami nagsisi kung bakit hindi si Miss Leni ang umupo bilang Pangulo ng Pilipinas, no? Or bilang leader ng ating bansa. So, sa isang press conference kasi, may nabanggit po si Miss Leni Robredo na talaga namang sumigaw at napawaw ang lahat po ng mga tao na naroroon dahil po ginagawa pala ni Miss Catherine Bernardo na ito nang hindi niya po kailangan na isigaw sa buong Pilipinas, ano, na marinig ng ilan. Sabi po ng nag-post nito, to those mocking Catherine Bernardo, FYI, she's helping Angat Buhay Foundation in her own quiet way. Her approach may be different, but it's truly matter. So bashers, stay out of her life. So ito po yung video na sinasabi niya, paunoorin po natin. Yes! Di ako yun, ha? Kasi naisip ko lang siya kasi she's in the Muslim. Him ka? Pero Ing, well, I know her personally. She's a very good person. She's been helping us family and life. Ayun, sabi kasi ng tanong, if you could be on another shoe of another woman, sino yung pipiliin mo? Pinili niya si Miss Catherine Bernardo because Miss Leni Robredo said that Catherine is a very good woman. At yun nga, doon natin natuklasan na si Miss Catherine pala ay tumutulong secretly, no, dito po sa isang foundation na hindi niya po kailangan na ipaalam. At katulad po ng sinasabi ng ilang mga tao dito sa Reddit, sabi diyan, ayan, pero nagtatax rip siya katulad ng iba pag tumulong, ayan, to yun. Hindi siya katulad ng iba pag tumulong kina Cloud Chase. Ang daming ganyang story ni Kat na every time na nagdo-donate siya, ayaw niyang pasabi na galing sa kanya. That's the only means that she does it with pure intention. So, yun po yung isa sa mga magandang komento dito. Pero, yung iba talagang grabe po yung mga hate campaigns ngayon. Kasi ito na, no, dahil po sa isang article, no, na lumabas po dito po sa Abante Tonight na may title na Catherine. Sabi ng title, wait lang, nawala. Sabi po ng title, Catherine Bernardo, sentro ng hate campaign. Yan. Sabi po ng mga article na ito, maraming netizen ang nagtatanong kung nasaan daw ang box office queen na si Catherine Bernardo sa rally. Bakit daw hindi ito dumalo sa rally sa Luneta o EDSA? Hindi man lang daw ito nagpo-post sa social media niya ng kanyang saloobin tungkol sa issue ng korupsyon sa bansa. Gayong isa rin daw siya sa high-paying tax sa bansa. Sa isang social media thread ay ipinagtanggol naman si Catherine tungkol
tungkol dito. Saan nanggagaling ang hate kay Catherine B? Na para bang required siyang pumunta sa rally. Don't really get where he's coming from. Can anyone enlighten me please? Tanong ng isang netizen. Dahil sa post na ito ay may sumagot naman sa kanya. Di naman nire-require pumunta siya or physically present, but as a someone who has huge following on social media, people were expecting for her to at least speak up. Pero they shouldn't expect too much, no. The hate is getting too much. They are saying things na negative na pagtatanggol kay Catherine. Well, desperate cries for our fellow men made them so such thing. Ano ba naman kasi kung kahit isa man lang na pag-voice out sana, pakli ng isa pang netizen. Anyway, sa pagiging abala ni Catherine, mukhang ang kanyang ermat ang sumasalo sa di nagagawa ng aktres. Nasaksihan si Mama Min, pamilya nito at ang mga loyalista ni Catherine, namumudmud ng tubig at pagkain sa mga nagrarally noong linggo sa trillion peso march sa EDSA. Say ng isang fan ni Catherine sa hate campaign sa idol nila, mga bashers, pwede ba kung galit kayo kay Catherine, sige, okay magalit kayo. Kaso ang mali nyo, gusto nyo siyang diktahan na gawin kung ano ang gusto nyo. Hindi yun tama. Kung wala man si Kat sa rally, hindi yung batayan para i-bash nyo siya dahil numero unong ayaw ni Kat sa korupsyon. Totoo naman, 'di ba? So, masyado naman kasi talagang demanding, masyadong maraming demanding. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ni Catherine Bernardo. Hindi naman po porket na hindi nyo po nakita ng visible si Catherine sa rally, hindi na po bumobose si Catherine. 'Di ba? Nakita niyo naman po yung suporta ni Mama Mi, nandun sila, nagpainom at nagpakain po sila ng mga rallyista. And that's really a big thing sa lahat, 'di ba? Masyado lang big deal kasi sa lahat na kailangan ng isang celebrity ay nandoon, 'di ba? Kaya pinagtanggol din siya ni Mama Oj, 'di ba? Dahil alam naman natin na itong mga high profile na tao, na high profile actress and actors po sa showbiz na talaga namang nagbabayad ng tamang buwis, isa rin po sila sa mga galit na galit, no? So masyado lang talagang sinisensationalize ng ilan ang hindi pagdalo ni Miss Catherine doon. Tapos ngayon, pati po yung mga issue, no, na hindi pa naman confirm na magjowa sila ni Mayor, ay napapasama pa. Kasi sabi po dito dito sa thread na ito, no, na binasa ko sa inyo kanina. Sabi po sa thread na ito, basahin natin yung ilan sa mga sinasabi ng mga netizen sa social media, lalo-lalo na po sa Reddit. Sabi dito, ayan. Sabi, ano daw, pero nagtatax refund pa rin kay Mayor, haha. And then, but now, she can support loudly because of her corrupt bogo jowa. And then, sabi niya pa, syempre, pinagtatakpan ninyo. It's beg the question, saan siya ngayon kung kailan kailangan ng boses niya. So yun po yun, 'di ba? Hindi lang naman po si Catherine ang isa sa mga sikat na hindi po pumunta sa rally. Alden Richards is not there, pero ang maganda kay Alden, nagsasalita siya. Talagang binagamit niya po yung kanyang social media para po ilabas yung kanyang saloobin patungkol dito po sa politika. Alam nyo kasi parang napaka-sensitive ngayon ng politics. Kapag ikaw ay isang artista, ikaw ay isang celebrity, ikaw ay masyadong kilala sa social media at sa dito po sa ganitong larangan, kailangan iingatan mo yung sasabihin mo, dahil once na hindi nagustuhan ng netizen ang sasabihin mo, pukol sa'yo ang too much hate, no? So yun po yung isa sa mga iniingatan po nila. Kaya naman talagang katulad po nito si Shubi Estrata ngayon, if you remember Shubi, siya po ngayon ay binabash ng todo dahil po dun sa naging statement niya patungkol sa DDS, na dati talagang pro Duterte po siya, pinagtatanggol niya si Duterte that time, and then nakalkal po yung video na yun, kaya ngayon binabash po siya at talagang nagkakaroon na rin po ng hate campaigns towards Shubi Estrata. Parang sinasabi nila that they are not going to support Shubi at all because of what she did or what she said on that particular video. And that's really, ilang minutong video lang yun pero talagang it will ruin her career. So this time, itong si Miss Catherine Bernardo, although talagang parang it's prerogative to all the actress, no, na magsalita, hindi siya nagsasalita, kaya dun po talaga siya binabanatan. So, kaya naman, let's be fair. Wag